Cancer, makinig ka ng mabuti. Dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring baguhin ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa iyong kapalaran. Matagal kang naghintay. Matagal kang umasa. At matagal kang lumuha ng tahimik, umaasa sa kahit isang senyales na hindi pa tapos ang kwento mo. Pero ngayong gabi, may ibinubulong ang universo, isang katotohanang imposibleng hindi mo maramdaman. Hindi mo na kailangang hanapin pa sila. Hindi mo na kailangan pang maghabol ng sagot. Dahil ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at ang taong matagal mong hinangad ay unti-unting hinihila pabalik sa'yo. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil iyon ang itinakda ng tadhana. Cancer, may bigat kang kinikimkim sa puso na tanging ikaw lang ang tunay na nakakaunawa. May mga gabing mas mabigat ang katahimikan kaysa sa sarili mong iniisip. At may mga araw na kunwari kang okay kahit ramdam mong unti-unti kang nababasag sa loob. Pero ang hindi mo alam, bawat luha, bawat pananabik, bawat tanong na hindi mo nasagot, ay nasaksihan ng universo ng mga gabay mo at ng mga ninuno mong hindi kailanman lumayo sa tabi mo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, walang nangyayari na walang dahilan. Bawat alaala na bumabalik, bawat panaginip na paulit-ulit, bawat biglang bigat sa dibdib. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga senyales. At ngayon may nagbabago sa enerhiya mo. May malakas. May hindi maitatanggi. Hindi mo na kailangang habulin ang sinuman. Dahil ang tadhana mismo ang gumagalaw para sa'yo. Ang taong minsan mong hinanap ng buong puso ay unti-unting ginagabayan pabalik sa'yo. Hakbang bawat hakbang. Sandali bawat sandali. Nang hindi mo man lang kailangan kumilos. Ang enerhiya sa paligid ng Cancer ngayon. Cancer, may kakaiba sa hangin na nakapaligid sa'yo. May something na banayad pero makapangyarihan. Tahimik pero imposibleng hindi mapansin. Parang may pagbabagong hindi mo maipaliwanag. Na para bang ang espiritu mo ay nagigising mula sa isang mahabang, emosyonal na pahinga. Sa loob ng maraming buwan o baka taon pa, may bigat kang dala sa dibdib. Naiipit ka sa mga alaala, nakakulong sa mga paano kung at litong-lito sa mga emosyon na ayaw kang lubayan. Kahit pilit kang nag-move on, meron at merong humihila sa iyo pabalik sa isang pamilyar na pangalan. Pamilyar na boses. Pamilyar na presensya. Pero ngayon, inaayos ng universo ang landas mo. At Cancer. Ngayon, ito ay para sa pagpapagaling mo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Kapag kumikislap ang kandila kahit walang hangin. Kapag umuulit ang isang panaginip. Kapag biglang tumutugtog ang isang kanta sa mismong sandaling iniisip mo ang isang tao. Iyon ang tadhana na nagsasalita. Iyon ang universo na gumagalaw sa paligid mo. Tinutulak ka, binubulungan ka. Ipinapakita sa iyo ang nararapat muling maramdaman ng puso mo. Sa ngayon, ang enerhiya mo ay nasa estado ng pagigising. Ang iyong intuition, ang pinakamalakas mong regalo bilang water sign, ay nagiging mas malinaw. Ang mga panaginip mo ay mas malakas. Ang emosyon mo ay mas tapat. Hindi ito basta pananabik. Ito ay pagkakatugma. Ipinapakita ng universo ang mga tao, alaala at senyales sa harap mo. Dahil may parte ng iyong paglalakbay na handa ng magbukas. Siguro napansin mo na. Bigla mo siyang naiisip kahit walang dahilan. Bumabalik ang isang alaala sa mismong oras na sinusubukan mo siyang kalimutan. Bigla mong nakikita ang pangalan niya sa kung saan-saan. May panaginip na sobrang totoo, sobrang bigat, sobrang tiyak. May kaba sa dibdib mo na hindi mo maipaliwanag. Cancer, hindi ito aksidente. Tugon ito ng enerhiya sa'yo. Ito ang tadhana na inihahanda ang susunod na kabanata. At ngayon, hindi ikaw ang kailangang maghabol. Ikaw ang magnet. May isang malalim na paniniwalang Pilipino. Kung para sa'yo, kusa itong babalik. Ang enerhiya mo ngayon ay hindi na nakatali sa desperasyon o sobrang pangungulila. Nakatali na ito sa lakas, pagtanggap at pagpapagaling. At kapag ang isang Cancer ay gumagaling, nagiging hindi mapigilan ang enerhiya nila. Nakikita ng universo na handa ka na. Handang tumanggap. Handang umunawa. Handang lapitan, hindi iwanan. May pagbabago rin sa enerhiya ng taong paulit-ulit na bumabalik sa isip mo. Balisa ang espiritu nila. Gulo ang isipan. At ang puso nila ay hinihila pabalik sa'yo.
Kahit hindi pa nila lubos na maintindihan kung bakit. Ito ang epekto ng paggising ng emosyon mo. Ito ang alon ng iyong healing. Hindi ka na umaabot palabas. Ang enerhiya mo ang humihila papasok. At ang taong konektado sa kaluluwa mo. Nararamdaman nila ito. Simple lang ang katotohanan, Cancer. Papasok ka sa yugto kung saan ang mga tao mula sa nakaraan ay maaalala ang minsan nilang binaliwala. Mararamdaman nila ang minsan nilang itinanggi. Babalik sila sa lugar na minsan nilang pinagwalang bahala. Hindi dahil tinawag mo sila, kundi dahil tinatawag sila ng enerhiya mo nang walang salita. Ngayon, ang universo ay inaayos ang mga landas. Itinatama ang mga pagkakamali. Ibinubunyag ang mga katotohanan. At ginagabayan ang mga puso. Kaya mo nararamdaman ang pagbabago. Kaya mas malakas ang emosyon mo. Kaya hindi tumitigil ang mga senyales. Kumilos na ang tadhana. At Cancer. Papalapit ito sa'yo. Bakit hindi mo na kailangang habulin pa siya? Cancer, matagal na panahon na ikaw ang nagtataguyod ng lahat. Ikaw ang unang umaabot. Ikaw ang nagpapanatili ng koneksyon kahit nalilito, lumalayo o natatakot ang kabilang tao. Nagbigay ka ng pag-ibig sa paraang kaya lang ng isang Cancer. Dalisay, tapat, banayad at walang hinihinging kapalit. Pero sa tuwing sinusubukan mong ayusin ang lahat, ikaw rin ang nasasaktan. Kaya nagsimulang baguhin ng universo ang enerhiya sa paligid mo. Dahil tapos na ang papel mo na maghabol, magmakaawa o magdala ng bigat ng dalawang puso. Ang cycle na dati mong inuulit, overthinking, paghihintay, pag-asa, pag-iyak, ay unti-unti nang nagtatapos. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo sa divine timing. Hindi lahat ng iniwan dapat habulin. Minsan, kailangan ng distansya. Minsan, ang katahimikan ng aral. Minsan, ang pagbitaw lang ang paraan para maibalik ng universo ang talagang nakalaan sa'yo. At Cancer, nandyan ka na ngayon. Hindi mo na kailangang habulin pa sila dahil nagbago na ang enerhiya mo. Dati, puno ng paungulila at takot ang puso mo. Ngayon, bitbit mo ang lakas. Ang lakas ng isang taong naghilom, nagmature, at nagising. Makapangyarihan ang bagong enerhiya mo. Ito'y magnetic. Hinihila nito ang mga taong tunay na nakaalin sa kaluluwa mo. Dalawa, ramdam nila ang pagkawala mo. Nang tumigil ka. Nang hindi ka na nagme-message. Nang hindi ka na nag-check ng social media nila. Nang hindi mo na iniisip kung ano ang ginagawa nila. Naramdaman nila yon. May isang espiritual na katotohanang kadalasan ay hindi nakikita ng Cancer. Mas malakas ang katahimikan mo kaysa sa mga salita mo. Kapag umatras ang isang Cancer, may emptiness na nararamdaman ang kabilang tao. Isang biglang bigat. Isang biglang guilt. Isang biglang pananabik. Hindi nawala ang emotional connection. Nabaliktad lang. Ngayon, sila na ang nakakaramdam ng dati mong nararamdaman. 3, pinoprotektahan ka ng universo. May mga sandaling nagmakaawa ka para sa closure. May mga gabing kinwestiyon mo ang sarili mong halaga. May mga araw na tinanong mo ang Diyos, ang ninuno mo, ang mga anghel. Bakit ko pa rin ito nararamdaman? Bakit hindi ko makalimutan? Pero Cancer, hindi ka sinadyang makalimot. Sinadya kang lumakas. Lumago. Mabalik ang kapangyarihan mo. Inalis ka ng universo. Hindi para parusahan ka, kundi para protektahan ka. 4, nagbabago ang papel mo mula seeker, nagiging receiver. Hindi mo na kailangang habulin dahil ang universo na mismo ang naglalagay ng bigat sa puso nila. Ngayon, kanila naman ang turn. Para mag-isip. Para makaramdam. Para manghinayang. Para magtanong tungkol sa'yo. Hindi ka na naghahabol. Ikaw na ang ina-attract. 5, kailangan ng tadhana na sila ang unang kumilos. Ngayon, sila ang dapat gumawa ng hakbang. Sila ang dapat mag-reach out. Sila ang dapat magpakita ng effort. Sila ang dapat magpakita ng sincerity. Dahil alam ng universo kung gaano karami ang ibinigay mo. Gaano karami ang tiniis mo. Gaano karami ang sinubukan mong ayusin. Ngayon, binabalanse na ng tadhana ang timbangan. Cancer, hindi mo na kailangan silang hanapin. Dahil ang buhay mismo ang gumagabay sa kanila pabalik sa'yo. Dahan-dahan.
Tahimik. Spiritually. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat pagbabago sa emosyon mo ay paghahanda sa sandali na sila mismo ang lalapit. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa convenience. Kundi dahil sa pagka-realize. Hindi mo na kailangan tumakbo para sa pag-ibig. Ang pag-ibig na mismo ang lumalapit pabalik sa'yo. Ang dahilan kung bakit sila muling mahihila pabalik sa'yo. Cancer, marahil tinatanong mo ang sarili mo. Kung hindi ko na sila hinahabol, bakit sila babalik? Bakit bigla nila akong maaalala? Bakit muling hihilahin sila ng tadhana pabalik sa akin? Ang sagot ay mas malalim kaysa emosyon. Ito ay espiritual. Ito ay karmic. Ito ay nakasulat sa enerhiya. May mga koneksyon sa buhay na lampas sa lohika. Walang label. Walang malinaw na ending. Walang tamang closure. Meron lang isang pakiramdam na tumatangging mamatay. At ikaw at ang taong ito ay merong ganoong klaseng koneksyon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas nating sabihin, may hindi pa kayo tapos. Hindi nito ibig sabihin na kayo ang magkakatuluyan sa dulo. Minsan ang ibig sabihin, may mensahe, may aral, may paghingi ng tawad. O may katotohanang kailangang masabi para maging malaya ang dalawang kaluluwa. Isa yon sa mga dahilan kung bakit sila muling hinihila pabalik sa'yo. May hindi pa tapos na usaping pangkaluluwa. Isa, naghilom ang enerhiya mo at nagbago ang dinamiko. Noong wasak ka pa, kaya kanilang baliwalain. Kaya nilang umiwas. Kaya nilang magpanggap na wala silang nararamdaman. Pero noong nagsimula kang maghilom, noong unti-unti mong tinanggap ang nangyari, noong nailuha mo ang huling mabigat na luha, nag-shift ang enerhiya mo mula sa kailangan ko sila patungo sa nabubuhay ako kahit wala sila. At doon nagsimulang gumalaw ang magnet. Dahil ang isang healed cancer ay makapangyarihan. Pinamumunuan ka ng buwan. At kapag emotionally stable ka, unconsciously mong naapektuhan ang emosyon ng iba. Nararamdaman nila ang pagbabago kahit malayo. Hindi nila maintindihan. Pero bigla nilang gustong i-check ang profile mo. Magkamot ng alaala. O maalala ang moments na noon ay wala lang sa kanila. Ang healing mo ang tumatawag sa kanila pabalik. Dalawa, hindi na tahimik ang konsensya nila. Sa simula, kaya nila ang distraction. Bagong kaibigan. Bagong hobby. Marahil bagong relasyon. Pero may paraan ang panahon para hubaran ang ilusyon. Kapag tumahimik ang lahat. Kapag naranasan nila ang sarili nilang sakit. Kapag ipinatikim sa kanila ng buhay ang naramdaman mo noon. Saka nagsisimulang magsalita ang konsensya. Naalala nila kung paano mo sila minahal. Kung gaano ka pasensyoso. Kung paano mo naunawaan kahit hindi nila masabi. Kung paano ka nanatili habang ang iba ay umalis. At dahan-dahang humahalo ang guilt at pananabik. Isa pa itong dahilan kung bakit sila nahihila pabalik sa'yo. Naalala ng kaluluwa kung saan sila minahal ng totoo. Tatlo, yung effect pa rin ang mga dasal mo. Cancer, huwag mong kalimutan ito. May mga gabing ipinagdasal mo sila. Bumulong ka ng pangalan nila sa Diyos. Sinabi mo sa universo, pakiayos siya kahit hindi na kami magkasama. Hindi nawala ang mga dasal na yon. Sa paniniwalang Pilipino, bawat taimtim na panalangin ay nagiging enerhiya. Inaalagaan nito ang taong ipinagdasal mo. Pinoprotektahan. Dahan-dahang ginagabayan. Kaya ngayong mabigat ang buhay nila. Kapag nakakaramdam sila ng pag-iisa. Kapag hindi nila alam saan sila tutungo. Naalala ng espiritu nila ang tanging lugar. Kung saan nila nahanap ang tunay at dalisay na pag-aruga. Ikaw. Hindi man nila aminin. Pero sa kaibuturan nila, alam nilang. Ang puso mo ang minsang naging tahanan nila. 4. Gusto ng tadhana ng balanse. Matuwid ang universo, Cancer. Nagbigay ka ng pag-ibig. Nagbigay ka ng effort. Nagbigay ka ng oras. Nagbigay ka ng pag-unawa. Ngayon, gusto ng tadhana na ituwid ang timbangan. Darating ang sandali na mararamdaman nila ang tawag ng sobrang lakas. Na mapipilitan silang kumilos. Mag-reach out. Mag-message. Magpakita. Magpaliwanag. Hindi dahil nagmakaawa ka. Hindi dahil naghabol ka.
kundi dahil hindi na pinapayagan ng tadhana ang one-sided na kwento. 5. Hindi pa tapos ang soul contract ninyo. Spiritually, may mga taong dumarating sa buhay natin na may kasunduan bago pa ang lifetime na ito. Para turuan tayo ng self-worth. Para gisingin ang intuition natin. Para i-trigger ang healing natin. Para ibalik tayo sa tunay nating spiritual path. Ikaw at ang taong ito ay may soul contract. Pwedeng para sa pag-ibig. Pwedeng para sa closure. Pwedeng para sa healing. Ano man ang dahilan. Ang kontratang ito ang invisible thread na humihila sa kanila pabalik sa'yo. Kaya kahit hindi ka na naghahabol, kahit wala ka nang pinipilit, tahimik na iniikot ng universo ang direksyon nila. Pabalik sa pusong minsang naghintay sa katahimikan. Ano ang tinutukoy ng universo sa'yo? Cancer. Matagal mong sinubukang intindihin sila. Ano ang nararamdaman nila? Ano ang iniisip nila? Bakit sila umalis? Bakit sila posibleng bumalik? Pero ngayon, dahan-dahang ibinabalik ng universo ang salamin sa direksyon mo. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa kung sino ang babalik, kundi kung sino ka nagiging sa proseso. May mga mensaheng ipinapadala sa iyo sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip, emosyon, at tamang oras. At hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Sa puso mo. Sa kaluluwa mo. Sa kapalaran mo. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang gustong ipakita ng universo sa iyo. 1. Hindi ka kailanman naging kulang, hindi ka lang handa noon. May mga sandaling sinisi mo ang sarili mo. Baka hindi ako sapat. Baka masyado akong nagmahal. Baka natakot sila sa akin. Cancer, makinig. Hindi sinasabi ng universo na hindi ka karapat-dapat. Sinasabi nitong binubuo ka pa. Kailangan mo munang maging bersyon ng sarili mo na marunong magmahal ng hindi nawawala ang pagkatao. Marunong magbigay ng hindi sinasagasaan ang sariling pangangailangan. At marunong makaramdam ng malalim ng hindi nalulunod sa sariling emosyon. Ang paghihiwalay, ang katahimikan, ang pagkalito. Lahat ito nagtulak sa iyo tungo sa self-discovery. Ipinapakita ng universo. Anak, hindi ikaw ang kulang. Kailangan mo lang munang mahalin ang sarili mo. 2. Hindi lahat ng delay ay parusa, minsan ito ay proteksyon. Akala mo sumpa ang distansya. Akala mo rejection ang mga hindi sinagot na mensahe. Akala mo nakalimutan ka na nila. Pero paano kung pinoprotektahan ka pala ng universo? May mga bagay na hindi mo nakita. Ang emotional immaturity nila. Ang mga pinagdadaanan nila. Ang kalituhan nila. Ang kakulangan nila para ibigay ang pagmamahal na nararapat sa iyo noon. Minsan, si God, ang universo, pati ang mga ninuno. Iniiwas ang isang tao sa iyo. Hindi dahil hindi sila para sa iyo, kundi dahil mali ang oras. Ipinapakita ng universo. Inantala ko ang koneksyong ito para hindi ka tuluyang masira. Hindi ka iniwan, Cancer. Iningatan ka. 3. Mas makapangyarihan ang puso mo kaysa iniisip mo. Nakikita mo ang sarili mo na sensitive, emotional, fragile. Pero nakikita ka ng universo bilang isang healer. Isang mandirigmang marunong magmahal. Isang kaluluwang may malalim na intuition. Ang kakayahan mong makaramdam ay hindi kahinaan. Ito ay spiritual gift. Kaya nararamdaman mo ang intensyon ng tao. Kaya nananaginip ka ng mga bagay bago mangyari. Kaya bumibigat ang dibdib mo kapag may mali. Kaya hindi mo kayang baliwalain ang enerhiya. Ipinapakita ng universo. Hindi ka gay. Hindi ka mahina. Malakas lang ang pakiramdam mo. Itinuturo ka nitong mas magtiwala sa intuition mo. Sa mga bulong ng espiritu mo na nagsasabing, hindi ito para sa'yo. O maghintay ka, may darating. O di konektado pa rin ang taong ito sa'yo. 4. Hindi laging pag-uusap ang closure, minsan, ito ay paggising. Gusto mong bumalik sila para magpaliwanag. Mag-sorry. Aminin ang pagkakamali. Sagutin lahat ng tanong na hindi ka pinatulog sa gabi. Pero ang totoong closure, bihira itong dumating sa ganong paraan. Minsan, ang closure ay nangyayari kapag nare-realize mong ang ginawa nila ay hindi kailanman sukatan ng halaga mo. Minsan, closure ay kapag nagising ka sa isang araw at gumaan ang pakiramdam mo kahit walang nagbago sa labas.
Minsan, ang closure ay ang simpleng pag-unawa. Ginawa nila ang kaya nila sa level of awareness nila noon. At ginawa ko ang kaya ko sa level of love na alam ko. Ipinapakita ng universo. Hindi mo kailangan ng lahat ng sagot para maging payapa. Kailangan mo lang maunawaan ang sarili mo. 5. Ang pagbabalik nila ay hindi lang tungkol sa romansa, tungkol ito sa katotohanan. Hinahatak sila ng tadhana. Malaki ang posibilidad na bumalik sila. Muli kayong tinutugma ng universo. Pero hindi ibinabalik ng universo ang mga tao. Para lang magbigay ng matatamis na salita o pansamantalang kilig. Ibinabalik sila. Para mailabas ang katotohanang matagal nang hindi sinasabi. Para sa ilang cancer, reconciliation ito. Para sa iba, lakas para tuluyang pakawalan ang koneksyon. Pero alinman sa dalawa, may isang mensahe ang universo. Sa oras na bumalik sila, hindi ka na katulad ng dati. Hindi ka na yung humihingi ng clarity. Ikaw na ang pipili kung ano ang mabuti para sa kaluluwa mo. Cancer, ang lahat ng senyales, panaginip at alon ng emosyon ay hindi para guluhin ka. Para ihanda ka. Para ipaalala sa'yo na ikaw ay mahal. Ikaw ay ginagabayan. Ikaw ay protektado. At hindi ka kailanman naglalakad mag-isa. Hindi lang sila ang inaayos ng universo. Ikaw din. Ang landas mo pasulong, gabay mula sa universo. Cancer. Kinarga mo ang sakit. Kinaya mo ang katahimikan. Pinakinggan mo ang mga senyales. Ngayon, dahan-dahang tinatanong ka ng universo. Ano ang gagawin mo sa lahat ng natutunan mo? Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa paghihintay. Kung may babalik ba o hindi. Tungkol ito sa pagpasok mo sa bersyon ng sarili mong matagal nang inihahanda ng tadhana. Narito ang gabay na ibinubulong ng universo sa puso mo. 1. Piliin mo muna ang sarili mo, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa wisdom. Sa halos buong buhay mo, inuuna mo ang iba. Nagmahal ka ng malalim kahit masakit. Nagpatawad ka ng mabilis kahit walang sorry. Nanatili ka kahit unti-unti ka nang nadudurog. Pero ngayon, tinuturo ka ng universo sa isang bagong klase ng pagmamahal. Yung nagsisimula sa sarili mo. Ang pagpili sa sarili ay hindi pagwawalang bahala sa kanila. Hindi ibig sabihin na naging manhid ka o makasarili. Ibig sabihin nito, hindi mo napipigilan ang damdamin mo para maging komportable sila. Hindi mo na ipagmamakaawa ang lugar mo sa buhay ng isang tao. Hindi mo natatanggapin ang kalahating effort, kalahating oras, kalahating pagmamahal. Ang bagong landas mo ay tungkol sa paggalang sa sarili mong puso. Sariling pangangailangan at sariling kapayapaan. Sabi ng universo, anak, hindi mo kailangang mamalimos ng pagmamahal. Karapat-dapat ka sa buo. 2. Palalimin ang iyong koneksyong espiritual. Sensitive ang espiritu mo, Cancer. Malalim ang koneksyon mo sa hindi nakikita. Mga panaginip, enerhiya, emosyon, senyales. Ngayon ang oras upang palalimin pa yon. Maaring maramdaman mong dapat mong gawin ang mga ito. Magsindi ng kandila sa gabi at magdasal para sa kaliwanagan. Ilagay ang kamay sa dibdib at sabihin, Universe, gabayan mo ako. Ipakita mo ang para sa aking pinakamataas na ikabubuti. Kaunting pag-uusap sa mga ninuno sa tahimik na sandali. Tulad ng ginagawa ng maraming Pilipino. Ibinabahagi ang takot, nagpapasalamat, humihingi ng senyales. Magtabi ng notebook sa gilid ng kama para isulat ang panaginip at paulit-ulit na senyales. Hindi ito mga ritual ng desperasyon. Ito ay ritual ng pagkakatugma. Kapag nakaangkla ang puso mo sa pananampalataya. Kay God, sa universo, o sa spirit guides mo. Nagiging mas malinaw ang landas. Mas malakas ang intuition mo. Mas mahina ang takot mo. 3. Magtakda ng boundaries kapag bumalik sila. Malakas ang posibilidad na babalik sila. Pero kapag nangyari yon, tandaan mo. Hindi ka na ang dating ikaw. Kaya inaanyayahan ka na ng universo ngayon. Nasimulang buuin ang boundaries mo habang maaga pa. Tanungin mo ang sarili mo. Anong ugali ang hindi ko natatanggapin? Ano ba talaga ang kailangan ko sa isang relasyon? Anong klase ng komunikasyon ang nararapat sa akin? Kung bumalik silang walang pagbabago, kaya ko ba silang bitawan? Ang landas mo ay hindi tungkol sa basta muling pagtanggap. Tungkol ito sa pagpili. Mula sa kalinawan, hindi sa pag-iisa.
Pwede mo silang tanggapin. Pero pwede mo rin protektahan ang puso mo. Pwede kang magpatawad. Pero may karapatan kang magtakda ng hangganan. Pwede kang magmahal. Nang hindi nawawala muli ang sarili mo. 4. Buksan mo ang buhay mo sa bagong biyaya, hindi lang sa isang tao. Minsan sobrang higpit ng kapit natin sa isang kwento. Na hindi natin namamalayang. Nakasara na pala ang pinto. Para sa iba pang biyayang papalapit sa atin. Maaaring bumalik sila. May unfinished energy. Gumagalaw ang tadhana. Pero ang buhay mo ay hindi umiikot sa iisang tao lang. May ibang anyo ng pagmamahal na naghihintay. Isang bagong relasyon na mas healthy at mas aligned. Mas malalim na ugnayan sa pamilya o kaibigan. Emotional healing na magbibigay ng payapang tulog muli. Mga oportunidad sa trabaho, pera, at personal growth. Tinuturo ka ng universo na buksan ang puso mo. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nakalaan sa kaluluwa mo. Sabihin ito sa puso mo. Bukas ako sa lahat ng biyayang para sa akin. Sa pag-ibig, sa kapayapaan, sa kasaganaan, at sa kagalingan. 5. Magtiwala ka na anuman ang mangyari, bahagi pa rin iyon ng iyong tadhana. Maaaring bumalik sila at magbago ng totoo. Maaaring bumalik sila para lang sa closure. Maaaring may bagong taong dumating. At ipakita sa iyo kung ano ang pakiramdam ng tunay at steady na pag-ibig. Ano man ang mangyari, Cancer. Hindi ka talo. Kung mananatili sila dahil pinayagan ng tadhana. Kung aalis sila muli dahil may mas mabuting darating. Ang landas mo pasulong ay hindi tungkol sa takot. Tungkol ito sa tiwala. Tiwalang hindi nasayang ang kahit isang luha. Tiwalang hindi binaliwala ang kahit isang dasal. Tiwalang hindi walang laman ang kahit isang delay. Nakita ng universo ang sakit mo. Naramdaman nito ang sinseridad mo. At ngayon, inaakay ka nito. Tungo sa buhay na tunay na nagpaparangal sa puso mo. Hindi mo kailangang maghabol. Hindi mo kailangang pilitin. Ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy sa paglalakad. Ginagabayan, pinoprotektahan at minamahal. Cancer. Kung nandito ka pa rin, nakikinig hanggang sa bahaging ito. Ibig sabihin, ang mensaheng ito ay tunay na para sa'yo. Habang nakikinig ka, marahil sumikip ang dibdib mo. Naluha ang mga mata mo. At may maliit na bulong ang puso mo na nagsabing, "Ako yan." Hindi ito aksidente. Ito ay alignment. Marami kang nilakad na laban na walang nakakakita. Nagmahal ka ng buong buo. Kahit kalahati lang ang ibinabalik sa'yo. Nanatili ka sa mga alaala. Na madaling iniwan ng iba. Pero ngayon, marahang hinahawakan ng universo ang balikat mo at sinasabing, sapat na ang ginawa mo. Sapat na ang pagmamahal mo. Sapat na ang pagsubok mo. Ngayon, panahon na para ang buhay naman ang magpakita ng effort sa'yo. Para ang mga tao ang magpakita ng effort pabalik sa'yo. Para ang tadhana naman ang kumilos. Kung bumalik man ang taong iyon, hindi ka na magiging parehong Cancer. Na umiiyak mag-isa, naghahanap ng sagot. Mas matalino ka na, mas kalmado, mas malakas. Makikinig ka. Hindi lang sa mga salita nila, kundi sa sarili mong puso. At kung hindi sila bumalik, o kung dalhin ka man ng buhay sa ibang direksyon, magtiwala ka na yon ay dahil may mas dakilang nakasulat para sa'yo. Hindi ka isinumpa. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka mahirap mahalin. Ginagabayan ka lang. Tungo sa pag-ibig at buhay. Na tunay na kamatch ng kaluluwa mo. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib at marahang sabihin, ibinibitiw ko ang hindi para sa akin. Tinatanggap ko ang para sa akin. Tiwala ako sa aking tadhana. Pagkatapos, hayaan mong gawin ng universo ang matagal na nitong ginagawa. Tahimik, tapat at may pagmamahal. Na kumilos pabor sa'yo. Dahil, Cancer. Kahit hindi ka na naghahabol, papalapit na sa'yo ang iyong tadhana.